Ang message ng Panginoon sa atin, let us seriously improve this year. Kaya yung PDP, lahat ng gumawa ng PDP, magsabing amen. Gawin po ninyo, wag po ninyong kaligtaan, dapat lahat tayo may personal development plan na ginawa, sinulat. At doon po ay makikita natin ang mga gagawin natin. Yung po, ifo-focus natin yung buhay natin sa mga goals natin. So pinag-uusapan natin dito, holistic and balanced life. Inuna na natin yung relationship goal nung nakaraan. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay health goal. Everybody say health goal. Alam nyo, lalagpasan ko na sana to pero the Lord, the Holy Spirit has impressed upon my heart na kung seryosong mag-improve ang bawat isa, kailangan kong is-discuss sa inyo ng isa-isa to. And probably next year ay uulitin nyo na lang na pakikinggan na hindi ko na kailangang i-preach. Okay, health goal. Everybody say health goal. So, tayo pong lahat sa Hebrews 9:27, mamamatay tayo sa tinakdang araw ng Diyos. Just as man is destined to die once and after that to face judgment. Sa ibang translation, nakalagay dyan, it is appointed unto man once to die. So yung kamatayan mo, appointed na. Hindi ka mamamatay sa hindi tinakdang panahon ng Diyos. Lalong-lalo na kung ikaw ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Meron po tinatawag na untimely death. Yung untimely death, big sabihin, namamatay sila ng hindi sa tinakdang panahon ng Diyos kasi hindi sila sumusunod sa Diyos. Nabubuhay sa kasalanan. Sabihin natin lahat, untimely death. Kaya in-encourage ko po lahat kayo mabuhay sa kalooban ng Diyos kasi kung nabubuhay kayo sa kalooban ng Diyos, walang untimely death sa inyo. You will die sa appointed time ng Diyos. Ngayon, pwede pong hindi tayo mamamatay sa hindi takdang panahon, mamamatay tayo sa takdang panahon ng Diyos, pero pwede tayong mabuhay ng mayroong mga sakit. Mabuhay tayo ng may mga iba't ibang karamdaman. So, kailangan po, para ma-enjoy natin yung John 10:10 na kasisiyang buhay ng Panginoon, kailangan magkaroon tayo ng wisdom sa health natin. When we say health, hindi lang yung physical na katawan, kundi pati yung mental at emotional health natin. Sabi na salita ng Panginoon sa 3 John 1:2 NIV, sabi niya, basahin natin, 1, 2, 3, go read. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. So dito, gusto ng Panginoon, mag-enjoy tayo ng good health. Sino po dito ang gusto ng good health? Magsabing amen. Walang hindi, di ba? Health is wealth. Health is a big blessing. For after all, alam nyo, pagka nagpe-pray ako, nagpapapray yung mga tao sa akin, parati nila sinasabi, Pastor, good health, good health. Napakagandang prayer request. Ang sabi ng NLT, Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body. Sabihin natin lahat, healthy in body. As you are strong in spirit. Healthy in body. Lahat o nang gusto maging healthy, magsabing amen. So yung pong pagkakaroon ng good health at saka healthy in body, it's not accidental. It's intentional. Amen. Sabihin niyo po sa kanila, intentional to. Ginugol mo to. No, ginugol mo to. Iniingatan mo yung sarili mo. Ito yung sinasabi na self-awareness sa yung wellness. Everybody say wellness. Wellness sa mental wellness na tinatawag, wellness sa yung emotion, wellness sa yung katawan. Ngayon, sikat na salitang wellness. No? Sabi na salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 6:19-20, basa, 1, 2, 3, go read. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are bought at a price. Therefore, honor God with your body. Sino po dito na na-amaze na malaman ninyo at mayroon kayong matinding revelation ng inyong katawan ay templo ng Diyos, tirahan ng Diyos, tahanan ng Diyos, magsabing praise God. So yung katawan nyo na yan, yung katawan ko na to, tahanan ito ng Diyos. Pagka sinabing temple, yun yung sacred o divine
na habitation ng God. So yung katawan mo, katawan ko, washed by the blood of Christ. Kaya po tumira ang Panginoong Diyos sa buhay natin, sa katawan natin, kasi lahat tayo nilinis sa dugo. Sanctified by the blood. Di naman titira ang Diyos dyan na hindi nilinis tayo ng dugo. Lahat tayo na nilinis sa dugo ni Kristo, dahil nanalig tayo kay Kristo, yun, tinirhan tayo ng Diyos, ng banal na Espiritu. But I would like you to understand this. Ito pong verse na to nakapagpabago sa akin, lalong-lalo na sa bisyo. No, nung po kasi maborn again ako, nagbibisyo na rin ako. Sabi doon, sa 1 Corinthians 6:19 and 20, pakilagay nga. Mas maganda yung verse kesa ako, ha? Therefore, honor God with your body. Sabihin natin lahat, honor God with your body. O malwalhati ang Diyos sa ating katawan. Di ba? Si God malulwalhati siya if we have good health. Good health. Healthy in body tayo. Amen? Siyempre naman, sino po dito yung gustong tumira na ang kanyang tirahan, yung bahay ninyo ay sira-sira? Hindi maganda yung bahay. Siyempre, ayaw natin, mas gusto natin yung magandang bahay, di ba? Ganon din ang Diyos. Siyempre, tirahan niya tayo. Gusto niya yung katawan natin hindi sira-sira. Ang katawan natin ay maayos. Lahat ng naiintindihan, magsabing amen. Grabe, no? Matinding revelation yan. Yung katawan mo, yung katawan ko, ay tirahan ng Diyos. At gusto ng Diyos na katawan natin ito ay ma-honor siya. Sa ibang translation, mag-glorify ang ating Diyos. Malwalhati ang ating Diyos. So there are 8 things that I would like to share with you. You know, kung pag-uusapan natin ng health goal, marami po yung area to. Pero may share po akong mabilis sa inyo na 8 bagay. At habang nakikinig kayo, nagtitake down kayo ng notes, take down ng notes nyo yung mga health goals ninyo. Number 1, follow 888 rule strictly. Alam nyo na po yung 888 rule? Sino po dito ang nakakalam? Magsabing amen. Sa mga hindi nakakalam ng 888 rule, ang 888 rule yan sa buhay kung paano mo gagamitin yung oras mo. Time management rule yan. 8 hours, matulog. 8 hours, magtrabaho o mag-aral. Sa mga hindi pa nagtatrabaho, sa mga estudyante. 8 hours sa ibang area ng buhay mo, kagaya ng pamilya, ng friendship, ng pagsiserve kay God, hobbies, paglilinis ng bahay, at iba-iba pang mga bagay. Ang gusto kong emphasize dito yung 8 hours sleep. Sino po dito ang naiintindihan ng sleep ay napakahalaga? Magsabing amen. Sleep is so important not only to our physical body, but to our mental health. And even sa ating emotional health. Marami pong mga nagkakaroon ng mental health issues, nagkakaroon ng problema sa isip, hindi natutulog. So gusto ko sabihin sa inyo, yung hindi pagtulog ng tama at mabuti, nakakaapekto sa kalusugan. Nakakasira ng kalusugan ang hindi pagtulog ng 8 oras. So, yung katawan natin, nakadesign, matulog tayo ng 8 oras. Sino po dito natutulog ng 8 oras? Magsabing amen. Pakitanong ang katabi nyo, natutulog ka ba ng 8 oras? Kailangan matulog kayo. At mathematics lang. Kung anong oras kayo dapat gumising bukas, i-minus nyo ng 8. Kasi yung iba, gigising ng alas 6, matutulog ng alas 2. E di 4 na oras na tulog lang yun. Kailangan math. Yung mga bata, mag-aaral ng 7 or 8, matutulog alas 3. E di kulang na kulang yung oras. Hindi magiging healthy yung katawan mo dyan. Hindi magiging healthy emotion mo, ang mind mo, pagka nagkulang ka ng 8 oras sa tulog. Sabihin natin lahat, 8 hours of sleep. Mga youth, kausapin ko yung mga youth, kailangan ba ng 8 oras? Kapag ka nagkulang kayo ng 8 oras, magkakasakit kayo mentally. Mostly mentally. Then emotionally. Then physically. Kaya yung mga hindi natutulog ng tamang oras, hindi lang mga youth, lahat, foolishness, stupidity,
No, yan ang ginagawa ng social media ngayon. Hindi pinapatulog yung mga tao, lalong-lalo na yung mga kabataan, naa-addict, no? Kahit ayaw na, gusto pa rin mag-social media. Addict na. Kahit masakit na yung mata. Tingnan ninyo yung maraming youth ngayon, nakasalamin, sira mata dahil sa screen. Dahil sa screen ng cellphone. So yung hindi pagtulog ng 8 oras ay nakakasakit. Kakaroon ka ng sakit. Maaring hindi kagad-agad, pero darating yung oras, makikita mo yung sakit darating sa'yo. Kaya mga youth, I love you all, please. Huwag kayong magpupuyat. Huwag kayong magkukulangan ng oras sa tulog. By the way, yung ibang youth, matutulog sa oras na gusto nila, and then, ang mangyayari, hindi sila kagad gigising. Mali rin yun. Kasi yung katawan natin, merong oras na nagre-repair siya. Di ko lahat may explain sa inyo, pero iba yung tulog ng gabi sa araw. Sobrang magkaiba yun. Ang katawan, nakadesign siyang mag-repair yung mga cells natin sa gabi. Gusto ko ring i-address yung, kasi ngayon, yung isa sa mga nagiging trabaho ng mga Pilipino. Ito kasi yung mga lumalagong industriya ng trabaho ngayon sa Pilipinas, yung call center. But call center job is a very hazardous job. Why? Kasi yung call center na nagbibigay ng grave shift o pag-duty sa madaling araw, sa gabi at madaling araw, nakakasira ng katawan yun. Pagka nag-Google kayo, alam ng mga kumpanya. Kaya binibigyan kayo ng insurance. Magkakasakit kayo mentally, emotionally sa call center job na merong grave shift. Kaya, no offense sa mga merong trabaho ng dito kasi yun ang trabaho ngayon ng mga Pilipino. No offense, mahal ko kayo. Tsaka yun yung trabaho na nagbibigay ng magandang sweldo, 17,000 umpisa, tapos 20,000, umaabot ng 30,000. Malaki, kasi magtatrabaho ka sa iba, minimum, aabutan ka lang ng 10,000, 11, 12, 15. Malakas na yung 15,000 na umpisang yung tinatawag na unang pasweldo. Pero sa call center, mataas ka agad. Pero gusto ko sabihin niya to, pagka nag-call center ka, dalawa lang ang benefit mo, pera, tsaka trabaho. Hindi magiging balanse, masisira yung ibang area ng buhay mo kagaya ng family time, mawawala ka kasi tulog ka, sila gising. Wala ka na ring church kasi magtatrabaho ka. Ang church, tulog pagka nagtatrabaho ka. So, social life, wala na rin. Babaligtad ang lahat. Meron ka lang pera at saka trabaho. Pero yung ibang areas ng buhay mo, madadown, masisira. Kaya yung lahat ng mga kapatiran ko nagtatrabaho sa call center, alam ko gusto nyo magtrabaho para sa inyong kabuhayan, pangangailangan sa pamilya, pero please, pray for another job. Hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan sa trabaho mong yan. Amen? Sabihin mo sa kata mo, hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan sa trabaho mo na yan. Hindi ka makakapag-serve kay God dyan. Hinding-hindi. Hindi ka magkakaroon ng magandang pamilya dyan. Biruin mo, kung mag-call center ka, yung asawa mo, natutulog, ikaw magtatrabaho. Pagbalik mo, ka na? Matutulog ka, siya naman magtatrabaho. Anong mangyayari sa relasyon nyo dyan? Amen? So, sabihin mo sa kata mo, konting wisdom lang yan. Huwag kang pabubulag sa pera. O, pagka nagkasakit ka, yung lahat ng naipon mong pera, mawawala rin. Pagka nagkasakit ka, wala rin. Mauubos na rin yung pera mong inipon sa call center. Diba? Lahat na hindi na sinasabi ko, magsabing amen. Sabihin natin lahat, 8 hours sleep. So mga youth, 8 oras. Yung mga parents na nandito, yung mga anak nyo, bantayan ninyo, 8 hours. Eto mga youth, huwag kayong magagalit sa magulang. Pero kunin nyo yung cellphone nila pagka gabi na. Kasi hindi naman yan titigil mag-cellphone eh. Hindi titigil yan. Addict yan eh. Nanginginig yan. Kukunin ng cellphone kahit saan mo ilagay. Kahit ilagay mo pa sa ilalim, sa loob ng bigasan. Mga youth,
nakikiusap ako sa inyo, mabuhay kayo ng tama. Huwag kayong mabuhay sa mundong ito na magse-cellphone. Kami nabuhay kaming walang cellphone. Iba kayo, pastor, iba kami. Isa lang ang Bible natin. Ang Bible natin ang sinusunod natin. Amen? Isa lang. Lahat ng mga youth na matutulog ng 8 oras, magsabing amen. Kailangan matulog kayo alas 10. Gigising kayo alas 6. Hindi yung matulog kayo 12, gigising kayo ng 8. Hindi, kailangan. Tama yung oras ng... Pakitanong ang katabi niyo, anong oras ang tulog mo, kapatid? Sige, tanong mo. Tapos anong oras ka gigising? Anong oras ka gigising dapat? Dapat alam mo. Maraming mga youth ngayon, hindi na nagtumutulong sa trabaho sa bahay dahil natutulog eh. Natutulog. Siyempre yung nanay, mabait. Sige, pabayaan mo lang matulog. Hindi naman nakakatulong sa bahay. Kailangan lahat ng mga anak tumutulong sa gawaing bahay. Amen? Kailangan pero yun yung magulang nyo pagod magtrabaho. Tapos sila pa yung magtatrabaho. Tulungan. Teamwork. Sabihin mo sa mo, tulungan. Teamwork yan. Hindi yung nanay mo lang. Pagod na eh. Tapos siya pa yung magluluto. Siya pa maglilinis. Lalong-lalo na sa paglilinis. May sabihin ako sa inyo, no offense ha. Iano natin yung 5S. Kapag ka ang bahay ninyo mabaho, magulo, marumi, most likely kasalanan ng anak. Tamad. Lalong-lalo na yung merong mga mahahabang mga damo sa harapan, hindi ginugupit. Kayo po, ma-offend ka na ako, I love you all. No offense, I love you all. Yung mga bahay na tinutubuan ng mga damo na malalaki sa harapan, tamad. Ang pangit tingnan. Ang dumi. Sabi mo sa kanwa, ang pangit tingnan. Grabe. Ako po, kahit gaano ko ka-busy, nililinis ko yung bahay namin. Ginugupit ko. Kahit gaano ko ka-busy. Umuwi ako, 11, 12, alauna. Ay, magdidilig pa ako. Mamamatay yung alaman ko pagka di ko dinilig. Let me go to number 2. Avoid health hazards in work and lifestyle. Lahat ng mga hazardous, iwasan no natin. Please have the wisdom kung ano po yung lifestyle natin, yung mga kinakain natin. Nauso ngayon yung kape, kaya hindi na natutulog ang mga tao. Pwede naman magkape. 2 to 3 cups na maliit, hindi yung cup na malaki. Pwede, pero kailangan walang sugar, walang creamer. Yan ang, alam nyo, kaya nagkakaroon ko ng cholesterol ang mga tao ngayon because of a lot of creamer in the coffee. Yan ang dahilan talaga ngayon. So yung mga maganda, alam nyo kaya mahaba ang life expectancy, yung lifespan ng Japanese. Hindi sila uminom ng kape, tsaa. Tea is a lot better. Tea is healthy. Sabihin mo sa mga magtsaka na lang, yung banaba. Banaba. Ano pa ba? Ginger tea. Yan ang mga banatan mo. Hindi sila ganang masarap. No? Pero healthy. Lahat ng gusto magkaroon ng healthy, maging healthy katawan, magsabing amen. Dapat healthy yung kinakain mo. Naku, kung pares ka ng pares overload, yari ka dyan. Lahat ng gusto magkaroon ng maging healthy, magsabing amen. Healthy din ang kinakain. Di ba? Dapat healthy rin ang kinakain. Di ka kailanman magkakaroon ng healthy, good health kung ang kinakain mo puro mga unhealthy food. Amen? So yung lifestyle natin ngayon, 1 Corinthians 6:19 and 20, yung katawan nga natin, honor God. Yung bang kinakain mo, nakaka-honor ba kay God yan? Nakaka-glorify ba yan? O gusto mo lang? Kailangan yung nakaka-glorify yung kinakain mo, no, pinapasok mo sa iyong katawan. Kaya nga, kailangan dito, iwasan din yung bisyo, yung paninigarilyo. Tsaka yung nauuso ngayon na vaping. Akala ng iba yung vaping, masarap kasi iba-ibang flavor. Pero yung chemical doon, nakakasira ng katawan. Pakita mo nga yung ko sa vaping. Marami nagkakasakit ngayon dahil sa vaping. Mga youth, makinig kayo dito kasi pinapauso nila yung vaping ngayon .
suffocating and just kept being told that I was hysterical. I couldn't breathe and I couldn't live this way. I was miserable. And I kept asking doctors, do you think vaping could have anything to do with this? And they kept saying yeah. Finally, I quit vaping. I was like, this has to be the vape. And within 6 months, I got better. I had my life back. I could breathe. But I was still following up with doctors. I was deeply traumatized by the last 9 months that I had spent gasping for air. And I had an allergy specialist diagnose me with vocal cord dysfunction. He didn't do any tests. He said, this sounds like vocal cord dysfunction. And I was like, I wonder if I can vape again. So I hit a vape, and 2 days later, all the symptoms came back. The air hunger, the pressure in my chest, the pain. It felt like there were chemical burns in my lungs. And this time, the symptoms never went away. The doctors finally diagnosed Lucy with hypersensitivity pneumonitis, a condition that has been described as a complication of electronic cigarette use. I was hospitalized and diagnosed with vaping-induced hypersensitivity pneumonitis, which is chronic inflammation of the lung tissue. I take a lot of steroids. My physical activity is very limited. The steroids are very hard on me physically and emotionally. I have to use a wheelchair when I go long distances because I get so winded, and taking those deep breaths really hurts my lungs. I have to wear this air filter mask because if I'm exposed to any strong chemical smells or even the smell of smoke or cigarettes, not the smoke, even the smell can agitate my lungs and cause my lung tissue to swell for weeks at a time. I feel like they're on fire or like there's knives in them. I would do anything to go back in time and to have never lived. I would have a completely different life then. People can say whatever they want, but don't say I didn't warn you. In another decade or two, when our generation is devastated by horrific vaping-induced illnesses, everyone will see that I was telling the truth. The saddest part is that it will be too late for a lot of you. Lucy turns to TikTok to warn and educate her audience about the uses of vapes and e-cigarettes. My life with a vaping-induced illness. Hi, I'm Lucy, and I got pneumonitis from vaping. I quit vaping 3 years ago, but I still haven't recovered. I have permanent lung damage from vaping. I'm on my way to a radiology appointment to do a high-resolution CT scan to check for hypersensitivity. Hypersensitivity pneumonitis is fatal, and the life expectancy is about 5 to 7 years. So here I am checking for hypersensitivity to see if I'm dying from vaping. Reputable brands, reputable juices, and now I'm having a good cry because I'm 35 years old, and my life will never be the same. It's not too late for you, you can quit. Lucy responds back to comments that her audience have asked her about her condition. Okay na siguro doon. Cut na lang natin dito, pero yung pong vaping, nagbibigay siya ng permanent lung damage. Hindi ko mo na masarap yung yung lasa dahil iba-ibang fruit, no? Iba-ibang flavor eh. Akala nila harmless. Pero vaping is harmful to health. Wag yung pong mga youth dito, suko nyo na yung vaping. Meron nagsabi sa akin, may mga youth dito, nagbe-vaping eh. So, pag sabi sa katabi nyo, wala siya siguro dito. Yung mga kasi, mga youth ngayon, isa sa mga pauso nila, yung vaping, akala mo, astig eh. Anong astig? Nakakasira ng buhay yun, nakakasira ng lungs. No? Lalong-lalo naman yung paninigarilyo din, no? Marlboro, o kaya kung anong mga sigarilyo, nagkakaroon din ng lung problem yan. No offense. Alam nyo, minsan, gusto kong ipag-pray ng ganito eh. Mahal ko po kayo. Ipag-pray kaya natin yung mga, lahat ng mga nagbe-vaping at naninigarilyo, magkasakit na. Para matuto na ngayon. Di ba? In Jesus' name, Lord, magkasakit na po silang lahat. Salang para po mag-stop na sila. At para nag-stop na sila ngayon, magre-recover na sila. Amen? Hindi kasi ganito eh. Di ba kapag ang isang tao hindi pa siya
hindi pa siya nagkasakit, hindi mag-stop. Like yung tatay ko. Yung tatay ko, ano po siya smoker. Ano talaga, yun yung tawag nilang cheese smoker. Ang walang patid. Pero nung inatake, at the age of 54, ang tatay ko, doon niya tinigilan yung paninigarilyo at pag-iinom. Inatake muntik mamatay Sabihin mo sa kata mo, hihintayin mo ba yung muntik ka pang mamatay? Gumastos ka pa sa ospital. O sige, kung gusto mong hintayin yan, mangyari nawa ngayon na. Para mag-start na yung bagong buhay, di ba? Kailan mo pa uumpisahan yung bagong buhay na hindi naninigarilyo at hindi nagbe-vaping? Kung ang kailangan, yung magkasakit ka, magka-cancer ka, ngayon na. Para mag-umpisa na yung bagong buhay. Amen? Alam nyo, meron dito naninigarilyo. Hindi maalis-alis eh. Hindi ayaw alisin eh. So pinagpe-pray ko na, magkasakit ka na talaga para magbago ka na. Kasi pagka nagkasakit ka na, magbabago ka na eh, di ba? Sige, sabihin mo sa mo, pagka nagkasakit ka na, magbabago ka na, di ba? Eh, di para magbago ka na, magkasakit ka na. Amen? Kasi hindi ka nakukuha sa pakiusapan eh. Hindi ka nakukuha sa tamang pangangaral. Baka naman yung pagkakasakit, magbabago ka na sa pagkakasakit na yan. Amen? So in Jesus' name, nandito po ako naka-online dito. Para magbago ka na, ikaw na naninigarilyo, magkasakit ka na ngayon. In Jesus' name, yan ang panalangin ko. Magkasakit ka na. Sa lungs. Para magbago ka na at mag-glorify mo si God. Amen. Ma-honor mo si God sa iyong katawan. Kapatid ko. Diba? Kasi ganyan talaga yung mga nagbabago. Inintay pang magkasakit, maatake. Yan. Kung kailangan kang maatake ka na ngayon para magbago ka na. Amen? At pagka nagbago ka na, matutuwa na si Lord, mabibless ang buhay mo. Lahat ng naiintindihan ang sinasabi ko, magsabing amen. Hindi po ako galit. Tinuturuan ko kayo ng tama. Pangatlo, let me go to number 3. Overcome all stresses. Okay. Ang isang dahilan ng mga pagkakasakit, stress. Lalong-lalo na yung BP, sakit sa puso, lahat ng mga mental health, emotional health, stress ang dahilan. Na-stress sila. So, kailangan aralin mo na kung paano i-overcome yung stress. Anong nagbibigay ng stress sa'yo? Aralin mo na siya. I-overcome mo na siya. Kasi parati ka nagko-complain. Ini-stress mo ko, nakaka-stress. Yung number 1 nakaka-stress, asawa. Aralin mo na paano ma-overcome yung stress mo sa asawa mo. Hindi, totoo yun. Parati ko sinasabi, may stress na ako. Walang effect yung stress ng ibang tao. Wag lang yung stress ni Pastora Ruth sa akin. Yan ang number 1, tunelada yun. Kaya inaaral ko na yun, na hindi ako may stress sa kanya. Amen? Edi pagka ini-stress niya ako, nananahimik lang ako, nagpe-pray. Yun yung paraan ko. At sa halos lahat ng paraan, ganun. Kasi hindi mo mapipigil ang pang-i-stress ng iba. Tandaan mo yan. Sabihin mo sa kanila, hindi kita mapipigil. Ang magagawa mo lang, i-overcome mo. Kung stressan ka niya, stressan ka kahit ninong tao. Kahit anong ka-stressan, alam niyo naman, lahat ng trabaho may ka-stressan. Bakit ka nag-resign sa trabaho? Na-stress ako? Tanong, meron ba trabahong walang stress? Pwede bang sabihin niyo sa akin, yun na lang ang trabaho nating lahat. Trabahong walang stress. Amen? Sabihin ako sa inyo, ang pinaka-stressful na trabaho, pagtuturo, teacher. Sabi doon sa survey. At ang pangalawang nakaka-stress na trabaho, pagpapastor. Tanungin niyo ako kung totoo yun. Totoo. Anong gagawin ko? Di kailangan overcome ko yung stress ko, di ba? I-overcome ko lang yun. Grabe, kailangan overcome ko yung ka-stressan ng binibigay na, yung ka-stressan ng aking pag-serve kay God. Actually, serving God is my joy.
But there are times talagang nakaka-stress. But I should know what to do para ma-overcome lahat ng stress. So, it's going to take us an hour, 2 hours on this topic alone. Or mahigit pa sa 3, 4, 5 oras. Pero kayo na yung mag-research. Pero ako, ito yung aking key verse in overcoming stress. Matthew 11:28 to 29. Pagka nalaman nyo to, nagrema to sa inyo, kahit anong kaistresan, ma-overcome nyo. Magkakaroon kayo ng rest, kapahingahan. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Come to me, all you who are weary, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will not find rest for your souls. Di ba? Totoo ba ang Matthew 11:20 to 29? Oo, totoo yan eh. Yun po yung verse ko. Lapit ako kay Jesus. Worship ako kay Jesus. Inuulit ko yan, yung verse na yan. Nagkaroon na ako ng malalim na revelation yan, verse by word for word. And then, Lord, thank you for the rest. Sabi ko, thank you for the rest. And then, the rest of God, the rest of Jesus, saturates, fills my mind, and fills my heart. Nare-rest na ako. Kaya, ang susunod na makikita ako ni Pastora Ruth pagka na-stress ako, tulog ako. Sarap ng tulog. Tulugan mo ang iyong problema. Hindi mo naman matutulugan pagka hindi ka lumapit kay Jesus. Amen. Hirap kayong matulog na na-stress ka. Actually, nakakaalis ng tulog yung stress eh. Sleepless nights, ang cause niyan ay stress. Pero, kapag ka lumapit ka kay Jesus, kahit stress ka, may stress, kay stressan, makakatulog ka, mapapahinga ka. Okay, I'd like to tell you quickly, merong good stress, may bad stress. Ang bad stress, yun yung talagang may stress ka, mentally, emotionally, no? Pero, etong sabihin ko sa inyo, good stress. Sabihin natin lahat, good stress. Yung good stress, nakakapagbigay ng growth sa'yo. So, kahit problema siya, stressful siya, pero magbibigay yun ng growth. Kaya kailangan tingnan mo kung anong ibibigay nun sa'yo. And you can turn that bad stress into good stress. How can you turn any bad stress into good stress? Yung growth. Focus on the growth. Amen? Mag-focus ka doon sa magiging effect nun, resulta nun sa'yo. Kaya importante dito yung problem solver mindset. Everybody say problem solver mindset. Kasi any problem stresses us. Pero kung ikaw ay problem solver, kahit nakaka-stress yun, ay good ang ibibigay nun sa'yo. Actually, challenging pa nga. Magiging kaligayahan, kasiyahan mo pa yun pagka may problema. Kasi eto na naman, magsosolve na naman ang problema. In Jesus' name, amen? Number 4, let me go to number 4. 8 po ito eh. 8. Number 4, faith in God for healing and protection. So dito, develop natin yung faith kay God. Sino po dito ang mayroong faith na siya'y mahihil? Magsabing amen. Ito pagka may sakit kayo, siyempre, hindi muna gamot. Hindi muna doktor. Prayer muna. Pananampalataya muna. Kasi yung iba, pagka nagkasakit, doktor ka agad eh. Gamot ka agad eh. Hindi kailangan, prayer muna. Sigad muna, magpahil. Amen. O yan. Psalm 107, verse 20. He sent forth His word and healed them. He rescued them from the grave. Diba? Malapit nang mamatay from the grave eh. I-rescue ka ni God. Yung word niya. Alam mo ba ninyo na si God nag-heal pero kailangan meron kang word? Exodus 15:26. Dapat word mo yan for your healing. Basa. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Amen? So yun, si God ang nag-heal sa atin. Kaya nga dito, konektado dito yung obedience. Kapag ka gusto mo ng healing,
confess disobedience, renounce disobedience in your life. Kasi dito, magkakasakit nga ang tao kapag may disobedience. 1 Peter chapter 2, verse 24. Basa, He Himself bore our sins in His body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness, and by His wounds you have been healed. By His wounds you have been healed. So, ang isa sa mga theological significance na kailangang remang-rema sa inyo mga kapatid ko, yung wounds, yung sugat, yung latay ni Jesus sa kanyang katawan sa cross of Calvary, yun ay healing natin. Kaya importante, tingnan natin in our consecrated divine imagination na yung sakit mo nandoon sa katawan, sa latay at sugat ng Panginoong Yesus. Pagka may sakit ka, amen? Ganun dapat ka nagpe-pray, Lord, thank you. Yung aking sakit, pinagaling doon sa latay at sugat mo. So ito, dapat tumimong matindi dito sa inyo, itong 1 Peter 2:24. Every time na magkasakit ka, claim 1 Peter 2:24, by His wounds and stripes, you are healed. Ano mang sakit, physically, mentally, emotionally. Ano mang sakit yun, no? Nade-depress, na anxiety, nagwo-worry, dun mo tingnan doon sa 1 Peter 2:24. Lahat to na nagre-rema yung 1 Peter 2:24, magsabing amen. Number 5, pagkatapos ng faith, doon ka palang magsisik ng medical attention. Kunwari, nagpe-persist na yung sakit mo. Medyo, Lord, hindi gumagaling yung sakit mo. Mag-pray ka kay Lord ngayon. Lord, kanino ako magpapa-doktor? Sinong doktor ang akin titingnan? Tapos, yung doktor, magbibigay sila ng gamot sa atin, di ba? Mga instructions, recommendations, prescriptions. So, kailangan, susundin mo yon. Sino po dito pagka nagpa-doktor, sinusunod ng doktor, magsabing amen? O, kailangan sundin nyo rin yun, di ba? 1 Peter chapter 5, 1 Timothy 5:23. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Stop drinking only water. Use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. O, hindi po ito dapat license ng pag-inom ng alak, ha? Tsaka una dito, sabi dito, little wine, ha? Hindi yung tungga. Okay. Stop drinking. Kasi dito si Timothy may sakit sa tiyan. Sinisikmura. Pagkat binasa niyo sa Tagalog Bible, sinisikmura. Parating may sakit yung sikmura ni Timothy. So sabi ni Paul sa kanya, inom ka ng konting wine. Kasi nung panahon na yon, ang wine, meron siyang medicinal value. Hindi na siya kagaya ngayon. Panglalasing na talaga yung wine. Pangbisyo na. Nung panahon na yon, hindi pa naka-imbento ng mga buskupan. Hindi pa naka-imbento ng mga, ano bang mga gamot sa sinisikmura? Cremeles. O kaya ang panggamot nila, lethal wine. Ngayon, Pastor, sinisikmura ako, kailangan ko ng lethal wine. Hindi na kailangan yun. May gamot na ngayon. Amen? Pero yun nga, ako nagbago yung ko dyan, yung faith ko. Kasi dati hyper faith po ako, alam nyo, pagdating sa sakit. Hindi ako nagpapadoktor, hindi ako umiinom ng gamot. Pero nung nag-seminar ako, nag-aaral ko sa Singapore, sa Faith Community Baptist Church, sa cell ministry, nagkasakit ako doon. Nilalagnat ako. Hindi umalis yung lagnat ko. Tapos pinuntahan ako yung pastor namin, pinuntahan ako. Hindi si Simon, yung isa yung payat. Basta, ang in-experience sa akin, oh, why are you not attending the church? The seminar, the classes. I'm sick. What's your sickness? Ito yung sakit ko. Sabi niya, inom ka lang ng paracetamol, gagaling ka na. Sabi ko sa kanya, spiritual eh. I don't drink medicine. I just live by faith. Sabi niya sa akin, Pastor, yung gamot, binigay ng Diyos. Pagka ininom mo yan, gagaling ka. Makakating ka na ng klase. Inumin mo. Ininom ko. Gumaling ako. Nakapasok ako. Mula no, nagbago yung isip ko, yung gamot galing sa Diyos. Sabi mo sa kanila mo, yung gamot galing sa Diyos. Pagka may sakit ka ng ulo, yun, uminom ka ng biogesic, di ba? Pero pag-pray mo muna. Amen? Tayo naman lahat kasi, Lord, ito pong biogesic, i-bless ninyo, magpapagaling sa aking sakit ng ulo. Sino po dito bago uminom ng gamot, nagpe-pray muna, magsabing amen? Dapat, bago mo kainin yung gamot, pag-pray mo muna yan. Pa-bless mo muna kay God dyan. Amen?
Number 6, sa good health. Everybody say health goal. Mag-exercise. Sabihin mo sa mga, nag-exercise ka ba? Kaya pala, sabihin mo, kaya pala. Alam niyo po, hindi po ako nag-exercise, admittedly. Pero nangako na ako, nag-commit na ako. Kaming mga pastor sa meeting namin, mag-exercise na kami. Mag-exercise po kami. Hindi, totoo to. Totoo talaga to. Kasi para sa health goal. Ang kailangan naka-exercise ng katawan natin, ito, 3 to 4 times a week. Yung iba, everyday, okay lang. Pero sa totoo lang, ang kailangan lang katawan natin ay 3 to 4 times exercise, tapos 20 to 30 minutes per session. Okay? Sabi na salita ng Panginoon, physical exercise has some value. Valuable po ba? Health goal. Sabihin mo sa mo, mag-exercise ka na. Ngayon, yung exercise mo, hindi kailangang mahal. Hindi ka kailangang mag-gym. Actually, diniscourage ko mag-gym ang mga pastors kasi it takes time. Una, hindi lang sa oras, kundi sa pera pa. Di ba? At minsan, baka marami pang mga problema sa gym. Although, pwede mo sharean yung sa gym. Pero ang pinaka-problema naming mga pastor, oras. Pupunta ka doon, magdadrive ka, 30 minutes. Mag-i-exercise ka, 1 hour, tapos magkukwentuhan ka ng 1 hour. Tapos uuwi ka. Di ubos na yung mo. Approximately, pagka nag-gym ka, 3 hours ang mawawala. Ang tanong, nag-devotion ka na ba? Hindi man nagde-devotion yung mga nag-exercise Di ba? Pero anyway, yung 3 hours na yun, matindi. Marami kang magagawa doon sa pagsaserve kay God. Hindi po ako anti-gym. Pero kung ang lifestyle mo, yung oras mo, gagamitin mong mabuti, magkwenta ka mabuti. Baka hindi ka na makakapag-serve kay God o time sa family. Pwede ka naman mag-exercise 20 to 30 minutes sa bahay. Marami na pong home exercises ngayon sa video, sa YouTube. Sabihin natin lahat, home exercises. Yun na yung uso ngayon, home exercises. Sindihan mo yung YouTube mo, home exercises. Yan, makikita mo na yung mga nag-exercise. Sasabayan mo lang. Pag ganun-ganun ka lang. Di ba? Sabayan mo lang sila. At ang importante, papawisan ka na. Amen? Gusto mong bumili ng stationary bike. Si Tita Ruth, meron kami. Talagang nakabiskleta si Tita Ruth. Gumaganon pa siya Pwede rin. Sabihin natin lahat, home exercise. Ako pinopromote ko, home exercise. Mahirap din minsan magsabay kayong magandang may kasabay Kaso, iba-ibang schedule natin. Kailangan lang talaga dyan, determinasyon. Health goal. Kahit wala kang kasama, gagawin mo pa rin. Disiplina. Amen? Mga kapatid, may sabihin ako sa inyo. Mag-exercise na tayo. Lahat na mag-exercise, magsabing amen. Kailangan alam mo yung condition mo. Dapat yung appropriate na exercise. Hindi lahat ng exercise pwede mong gawin. So, ikaw ang mag-research niyan. Pero, you will never go wrong if you do some exercises na safe, na yung mga simple-simple lang. Walking lang gumagano lang. Pinawisan na po ako nung isang araw. Walking lang. Tapos, may sabihin ako sa inyo, sino po dito ang gusto ng nasa tamang timbang? Magsabing amen. Sabihin mo sa kata mo, tamang timbang. Health goal, tamang timbang. Amen? Pagka hindi ko sinabi to, lahat kayo, hindi na tayo aware sa tiyan natin, di ba? Sa katawan natin. Hindi lang po ito for yung appearance. Maganda kang tingnan dahil wala kang tiyan. Hindi, ito'y tungkol sa kalusugan. Yung mabuting kalusugan, yung may good health, normally, makikita mo sa tiyan pa lang. Sa tiyan pa lang. Alam niyo yung doktor, pagka yung doktor, pagka chinek up ka No offense itong sinasabi ko to, ako rin kailangan magpalit ng tiyan Tapos, sabi niya, una, titingnan niya yung mata mo. Tapos sabi niya, mataas ang BP mo. Alam mo bakit? Yung tiyan mo. Di ba? Yung tiyan kasi, tinitingnan niya ng doktor. Amen?
Sino po dito ang magpapaliit ng tiyan? Magsabing amen. Sabihin mo sa kata mo, magpapaliit ako ng tiyan. Additional na lang yung gugwapo ka. Gaganda kang tingnan. Additional na lang yun. Pero yung una, good health. Amen? Good health. Malakas. Yung mga malalakas na mga tao, nag-e-exercise. Number 7. Let me go to number 7. Equip yourself with emotional intelligence founded on the fruit of the Holy Spirit. Alam niyo po, itong year na to, it's year of the emotional intelligence tayo. Everybody say emotional intelligence. This is the problem that I see now in myself at sa lahat ng tao. Sino po dito ang gusto magkaroon ng emotional intelligence, hindi basta nagagalit, hindi basta nalulungkot, hindi basta naninigaw, magsabing amen. Emotional intelligence. Pero ang pinakabasihan lahat ng emotional intelligence ay fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:20. Kaya kailangan tayo magpakapuspos sa banal na Espiritu. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there's not. Di ba? Self-control, peace. So yung ating mental health, emotional health natin, gaganda kapag tayo puspos ng Holy Spirit, puspos ng bunga ng banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng amen. Pero meron akong gustong bigay na instruction sa inyo. Lahat po tayo, ang isang basahin po natin sa Google, sa YouTube, manood tayo kay Daniel Goleman doon sa emotional intelligence. Pagkat nagkaroon tayo ng emotional intelligence, hindi lang tayo magiging mabuting tao, mabuting Krisyano, para sa kalusugan natin yun. Gaganding kalusugan nating pangkaisipan at pang-emosyon. Lahat o dito na gusto lang kalmado, magsabing amen. Sabihin natin lahat, emotional intelligence. Okay, last. Use life meaningfully to glorify God. To glorify God for living in His will, serving Him. So sa good health natin, anong gagawin natin? Gagawin natin yung trabaho lang, mga banding-banding, travel time, family. Hindi. Sa good health natin, paglilingkuran natin ng Panginoon. Amen? Alam nyo, maraming tao kaya nawawala yung good health kasi hindi naman nagsiserve kay God. Hindi nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Pero alam nyo, naniniwala ako, as we are committed to do the will of God, as we are committed to serve Him, God is going to give us the favor of good health. Romans 11:36, let me read 2 verses. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be the glory forever. So yung buhay natin galing kay Lord. Yung katawan natin, yung health natin galing kay Lord. So kailangan for God yan. For God ang ating kalusugan. Mag-glorify siya. Sabi ng Hebrews 9:14, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Parati kong tinuturo sa inyo ang verse na to, kaya tayo naligtas para maglingkod sa Diyos. Walang isa mang Kristiyano na hindi naglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, hindi ko po gustong sabihin to, pero kailangan, maintindihan niyo to. Hindi naman po kailangan puro tayo yung nakikinabang sa Diyos. Kailangan ng buhay natin, makinabang ang Diyos sa atin, magamit niya tayo. Sino po dito ang gusto niyang makinabang ang Diyos, magamit ng Diyos? Magsabing amen.